Sa dami ng mga gumagraduate taon-taon, marami rin ng mga kakompetensya sa paghahanap ng trabaho. Ang ilang interview at job hunting tips para umangat, alamin sa balitang hatid ni Victoria Tulad. Graduation season na naman at nagkukumahog na ang mga nagsipagtapos para maghanap ng kanilang kauna-unahang trabaho. Ang tourism graduate na si Eliza, gusto maging flight attendant at kung saan-saan na nga raw nagpasa ng resume. Gusto ko rin pong dalhin sa iba't ibang places yung family ko, syempre po, para to pay po dun sa pinaghirapan nila. Ayon sa jobstreet.com, hindi sapat ang diploma para makakuha ng trabaho. Dapat maganda ang iyong resume. Para sa mga fresh graduate, mas mainam ang functional resume o resume na nagpapakita ng kakayahan at katangian kaysa chronological resume na nagpapakita ng job experience ng isang aplikante. Dress to impress din daw dapat sa interview, pero iwasan ang labis na accessories at pananamit na hindi akma sa trabaho. It tends to turn off employers. Yan, because at the end of the day, you're going to attend an interview, which is a professional environment and not a party. Paghandaan din daw sa interview ang mga tanong na susukat sa iyong kakayahan at personalidad. Sinubukan namin kay Eliza ang ilang mga madalas tinatanong sa isang interview. Hindi mawawala ang tanong na how do you see yourself 5 to 10 years from now? Head FA po ng isang airlines. Hindi naman sir, nagmamanage din po siguro ng isang company. Gusto ko rin naman pong magkaroon ng sarili kong company sir someday. Normally, when an employer asks a job seeker for his 5-year plan, 10-year plan, they want to see if this candidate ba, if we hire this candidate, will he or she stay with the company that long? Will we be able to give her the things that she'll be expecting in 5 years, 10 years time? Tinanong rin namin ang katanungang madalas hindi inaasahan ng mga job seeker. What is your weakness? Weakness? Time management, sir. Minsan po kasi na pag sabay-sabay na po yung task na binibigay po sa akin, di ko po alam kung ano yung uunahin ko. For me, kasi I believe in transparency. Employers would not want to hire someone who doesn't have a weakness kasi everyone has one. Pagkatapos ng interview, magpasalamat at mag-follow up sa human resources. Iwasan din daw makipagtawaran sa sweldo sa ngayon. Mas mahalaga ang karanasang makukuha sa una ninyong trabaho. Victoria Tulad, GMA News.